Lord, you have given me so much. Your blessings always fill my days. I lift my heart in gratitude as I offer you my praises. Not of fear, but with joyful songs, I give with all my heart to you. In your love that makes me strong, pressed down and shaken together, running over with your love. I give with a cheerful heart, Lord, sowing to reap in spilled over hearts. As you have given me blessings, Lord, use and flow it to the needy ones. When I see a need, I will not turn away. All I do is bless and plant seeds of kindness. Your spirit calls me to love you every day. I trust, Lord, for whatever I have is yours. Pressed down and shaken together, running over with your love. I give with a cheerful heart, Lord, sowing to reap in spilled over hearts. As you have given me blessings, Lord, use and flow it to the needy ones. With no hesitations, I will give a life that's a total reflection of your love. I pray to support your harvest, Lord, and for the world in need. Pressed down and shaken together, running over with your love. I give with a cheerful heart, Lord, sowing to reap in spilled over hearts. As you have given me blessings, Lord, use and flow it to the needy ones. Pressed down and shaken together, running over with your love. I give with a cheerful heart, Lord, sowing to reap in spilled over heart. As you have given me blessings, Lord, use and flow it to the needy ones. Sowing to reap in spilled over heart. Sowing to reap in spilled over heart. Running over with your
So, yung ating pong pag-uusapan ay about consecration. So, I believe last time si Pastor Henry siya po nagpasimula nung ating pong series na to, no po. At sa buong month na to ay isa-isahin po natin yan, no, about consecration. What is that? So, siguro sabihin nyo, ano nga ba yung consecration? Baka kayo, ano ba yun? Baka hindi nyo alam, no? Ito po ay pagtatalaga, no? Sa Tagalog po, pagtatalaga ng ating pong sarili sa Diyos. No? Yung consecration po ay isa pong proseso na kung saan tayo po ay pinagbabanal ng Panginoon. Dahil pag sinabi naman po natin yung pong holiness naman po, ito naman po yung status na, no, kalagayan na tayo po ay nakatalaga na sa Panginoon. So tayo pong lahat ay dapat, no, each day of our lives, no, tinatalaga natin ang ating pong buhay o binibigay po natin ang buhay natin sa Panginoon into holiness and into righteousness, because the God, no, na sineserve po natin is a God of righteousness. Kaya po ang nire-require niya rin po sa atin po ay tayo po ay maging holy din po, no, sa kanya pong harapan. So, alam niyo po, marami na po ngayong mga tao, no, they have greater influence. Actually, bigger opportunities come their way, no? Meron silang mga wider platforms, tsaka mga parang may strong impact sila sa society or maging siguro in the Christian community po, ganun po. Pero, hindi yun ang hinahanap lang sa atin ng Panginoon, no? But God wants to expand po yung ating pong influence, pero bago po niya yung gawin sa atin, He wants to first examine each heart. Tingnan nyo nga po yung puso ninyo, tumitibok-tibok pa ba? Ano na bang BP ninyo? Ano bang blood pressure niyo ngayong araw na to? No? Pakinggan nyo nga po yung puso ninyo. Tug, tug, tug. Yan. So, kailangan pong siyasatin ng Panginoon yung ating pong mga puso. Dahil God is not only concerned on about kung ano na po yung narating natin, kung gaano na, no, kalayo yung narating natin sa ating Christian life. Pero He is always concerned how holy we are, no, going doon sa patutunguhan po natin, kung saan po niya tayo gustong tumungo. Holy ba tayo sa ating araw-araw na pamumuhay? Tayo ba talaga ay lumalakad ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon? At yun po yung ating pong pag-aaralan. So, God desires to widen our reach, but He first examines our hearts, sabi ko nga po dyan. And He cares not only how far we go, but how holy we are while going there. Mga kapatid, pumapasok tayo each Sunday sa church. Talaga bang nababago tayo ng Panginoon? O tayo po ay pag lumalabas na ng church, bumabalik tayo sa dating mga gawin natin? O doon sa dati nating mga attitude na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. So let's read po yung Psalm 24, verses 3 to 4. Sabi po dyan, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart. No, sabi doon, sino raw yung pwedeng makatumayo, no, sa kanya pong holy place? Those who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol, nor swear deceitfully. So, dito po, makikita po natin na ang sabi ng Panginoon, sino ang pwedeng lumapit sa akin? Who can come, no? Who can come near to God? Or who can come near to me, sabi ng Panginoon, who can carry His presence? Sino yung pwede, no, na humarap sa presensya ng Panginoon? At kayang humarap sa presensya ng Panginoon. And who can be trusted with influence? Kapag yan ba ay binigyan ko ng kapangyarihan, binigyan ko ng talento, ng abilidad, kaya niya ba? No? What influence He will bring to other people?
who can be used to widen the reach of God's kingdom. Actually, tayong lahat, ay tayo po, yun pong meron po na pwedeng maging impluensya po para po sa iba. No? Para po mapalaganap ang kingdom ng Panginoon. Pwede po bang erase ng bawat isa yung kanya pong hand? Kung siya po ay nandun pa rin po, no? Yung kanya pong puso ay tumitibok-tibok, no? Na gusto niyang sundin ang utos ng Panginoon, ang command ng Panginoon to reach, no? Yung the lost souls. Sino dito ang nagmamahal pa rin sa mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon? Pwede ba itaas ninyo mga kamay ninyo? Mahal niyo po ba? Yung family member ninyo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang tatay, nanay mo, kapatid mo, pinsan mo, tito, tita mo, lolo, lola, lahat na, kapitbahay mo, friends mo, best friend mo. Sino? But God is requiring something from us. That's why, ito po yung ating pong pag-aaralan po ngayong umagang to. At ang answer po dyan is, napakaklaro po, no? Sabi po dyan, He who has clean hands and a pure heart. Siya po yung pwedeng gamitin ng Panginoon para ma-reach po natin ng iba. Kanino pa ba aasa ang ating Panginoon? Of course, sa ating pong mga anak niya. Of course, sa atin po, na kanya pong unang minahal na niligtas at pinakita yung kanya pong kabutihan sa ating puso at tayo po yung mismo naka-experience. Tama ba? Sino naka-experience ng pagpapatawad ng Panginoon? Taas ang kamay. Sino naka-experience ng tunay na pagmamahal na hindi mo pa naranasan sa tao? Diba? Sa Panginoon pa rin. Lahat yan ay ang Panginoon. So if we desire God to widen our reach sa ating pong ministry, sa ating pong pamilya, no? In our family, in the leadership, in our school, in our workplace or community, we must first live a consecrated life. Kapatid, kailangan pagbanalin tayo ng Panginoon. Kailangan ayusin ng Panginoon yung mga gusot na meron tayo. Alam niyo po, pag nakita niyo po yung tao na nag-surrender talaga ng buhay niya sa Panginoon, God will effectively work in the life of that person. Alam niyo kung bakit ang mga Kristiyano, sabi nila, bakit parang paulit-ulit na lang ako? Lagi ako nasa step 1, hindi na ako makarating doon sa step 10. Alam niyo kung bakit? Because they have not surrendered yet their real lives to the Lord. Probably in the church, pwede kang naman mag-pretend. Tama ba? Meron ba dito mga artista? Pagdating sa church, holy. Di makabasag pinggan. No? Pagdating dun sa labas, wala na. Nagwala na talaga. No? Yung real life nila, doon pinapakita sa labas. Pero pagdating sa church, napaka-banal. Tignan lang. Pero alam niyo po, hindi natin pwedeng dayain ang Panginoon. Walang makakadaya sa Panginoon. Maaring kami, pwede niyong dayain, no? With all those pretensions, with all those things na ginagawa ninyo na pwedeng lingid sa aming kaalaman. Pero tandaan niyo, wala pong lingid sa kaalaman ng Panginoon. Alam niya, ultimo ngayon kung anong iniisip mo. Ano ba ang pagkain natin mamaya, Ate Elms? So, ultimo, yung ngayon kung nakikinig ka talaga sa salita ng Panginoon, alam na alam yan ng Panginoon. Alam na alam ng Panginoon kung anong ginawa mo kanina. Alam na alam ng Panginoon kung anong ginawa mo kahapon at nung nakaraan at maging yung gagawin mo mamaya at sa kinabukasan. So ano po ba ang kailangan gawin ng Panginoon sa ating mga buhay? No? At dapat po nating pag-aralan. Una po, consecration begins with clean hands. Taas nyo nga yung mga dalawang kamay ninyo. Tingnan nyo nga, malinis ba yung kamay ko? Malinis nga ba? So sa verse 4 po, yan po yung nakalagay. He who has clean hands can stand in the holy place of God. Clean hands speak of our outward life, our actions, conduct, and behavior.
So pag sinabi natin, oh, I have clean hands, maayos ba yung aking pong aksyon, yung aking pong araw-araw na pamumuhay? How you conduct yourself, maayos ba yan? Yung behavior ninyo, yung character ninyo, maayos ba yan? Alam nyo kapatid, one of the things na pinapanalangin ko sa church na to, that every one of us will really receive and be filled with the Holy Spirit. Nung kami po ay nagsusulat doon sa reinstatement namin ni Pastor doon, nakalagay doon, ilan yung alam mo sa miyembro ng church na napuspos na o naka-experience na o naka-receive na nung initial, no, na evidence ng infilling of the Holy Spirit o yung speaking in tongues. I want this church. Sabi ko, yung sabi nga namin, asan na yung dating Assemblies of God? Na kung saan, kapag sila ay nakikinig ng salita ng Panginoon, lahat sila all ears, lahat sila gising, lahat sila nagno-notes, lahat sila may dala-dalang Biblia. Kahit na napakalaki dati ng mga Bible namin, bit-bit namin yung kahit gaano kabigat yan, bit-bit namin, tapos di kami nahihiya na itinatago sa mga tao. Proud kami to say, no, that we are reading the Word of God, that we have the Word of God. No, ito yung aming pong manual sa buhay. Ito po yung aming pong fina-follow ang salita ng Panginoon at minamahal namin ang salita ng Panginoon. Where are those days? At gusto ko yung muling maibalik sa church, na kung saan yun, every time that we go inside the church, nung masaya tayo. Hindi lang dahil na-oblige tayo na Sunday kasi, kailangan nasa church ako. Gusto ko nandito ako sa church dahil masaya akong maglilingkod, masaya akong makikita ko yung mga kasama ko sa Panginoon. Kahit na pagod, kahit na walang tulog. Alam niyo po, there are several Sundays that I really do not have no sleep. Galing ako ng work ng Friday, makakatulog ako Sunday night pa. But I really love to be in the church because of you people. And especially because I want to serve the Lord. At gusto kong magpaayos sa Panginoon sa araw-araw. Kaya kahit sino man, wala sana tayong paborito dito na kapag, first Sunday si Pastor Henry. Sige, okay yan. Kasi kikwentuhan lang kami niyan, Pastor eh. Ayoko kay Pastor Louie. Lagi na lang nagsisermon. Lagi na lang sinasaliksik yung buhay namin. I-skip ko nga yan. No. Whoever stands here has the authority given by God para po dalhin ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Church, this is the time that we need to wake up from our slumber. This is the time that the Lord needs yung linisin ang bawat isa ng Panginoon. Yung gusto ko yung agos, yung flow ng banal na spirito na kung saan gaganon, yung alab ng spirito, magta-transform ng buhay, magiging bold tayo in our witness. At kung saan, lahat tayo, pag nakita mo, grabe yung glory ng Panginoon, talagang nakikita ko si Jesus nagsha-shine sa buhay ng bawat isa. Maging pagpasok mo pa lang ng tahanan mo, nakikita mo na yung presensya ng Panginoon. Ikaw pa lang, nakita ka pa lang ng kasama mo sa bahay, bakit may iba kang glow? Bakit may iba kang aura? Bakit may kakaiba sa'yo? Na kung saan, namamagnetize ako sa'yo. At gusto ko na ma-experience what you are experiencing. Meron pa ba tayong ganun sa ating pong mga buhay? O nabubuhay na lang tayo araw-araw sa kape. Gigising ka, titimpla ka ng kape sa umaga, sa mahilig magkape, At mahilig mag-almusal sa umaga. Papasok sa trabaho, tapos uuwi na naman, matutulog. Paulit-ulit na routine ng buhay.
pero walang direksyon at walang paglapit at paglalim sa ating pong relasyon sa Panginoon. You know that God cares about how we treat people. God cares how we speak. God cares how we work. God cares what we watch. Mga kapatid, ano bang pinapanood mo dyan sa iyong cellphone? Ano bang nilalaro mo dyan? Yung bang nilalaro mo talaga ay makakaabot sa langit? O baka yung nilalaro mo hanggang dito lang sa lupa at hindi ka dadalhin sa langit. What you post online, be careful with what you post online. No, it shows who you are. It shows who you are at hindi lang yon, asan ang magandang testimony doon sa pinost mo. God cares how we serve. Paano ba tayo naglilingkod sa pamilya natin? Tayo ba ay, lagi na lang sa mga anak, ikaw ba yung laging umaangal? O you serve because you love your family? You serve dahil ikaw ay may malasakit sa pamilya mo. You serve in your workplaces dahil gusto mo yung kumpanya nyo lumago. Ganun ba yung goal natin? O yung kumpanya natin, pasisweldohin naman ako dyan kahit hindi naman ako mag-work. Basta mag-clock in at clock out ako. Pasok na yun. Hindi Probably, siguro ako, lumaki kasi talaga ako na workaholic Pero hindi ko alam bakit ganun din ako. Probably it's the discipline that God, natutunan ko rin sa Panginoon na mahalin yung trabaho at mahalin yung kasama ko sa trabaho at mahalin mismo yung kumpanya. Because hindi lang dahil ito ang nagpapasweldo sa akin, but I'm seeing the future of the company. Ganon din po ba kayo mag-isip? Kung saan kayo nilalagay ng Panginoon, pinapanalangin nyo yung bawat kasama ninyo. Darating na ba ang Lord? Parang dumidilim, no? So, God cares about how we live when nobody is watching. Alam ko na kung bakit pala kailangan diliman ng Panginoon. Kasi yung susunod natin, when nobody is watching, sa kadilim-diliman, sa kasuluk-sulukan. No? Doon sa kung saan ikaw lang ang nandun. Andun pa rin ba ang Panginoon? And you are still holy, doing the holy things of God. Kapatid, maraming dapat ayusin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. And God is still in the process of changing us each day. Pero dapat yung desire po na yan, na laging magpaayos sa Panginoon, magpalinis sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon sa araw-araw, hindi po natin makakalimutan. Huwag niyong tanggalin sa panalangin ninyo ang paghingi ng tawad sa Panginoon. Huwag ninyong tanggalin sa panalangin ninyo ang sabihin sa Panginoon, Lord, linisin mo ako araw-araw. Ayusin mo yung sinasabi ko, ayusin mo yung nasa puso ko, sa isip ko, sa gawa ko. No? Lahat ng area ng buhay ko, lahat ng parte ng buhay ko, pati ng aking katawan, Lord, pagkalinisin mo po. Because God cannot work with people na hindi po siya righteous. He cannot talk to people because those people, they cannot listen to God. Yung simple lang pagsunod, hindi nga nila magawa sa buhay nila. You know why sometimes the church cannot grow? Dahil merong mga tao na kung saan sila po yung nagiging hadlang para po kumilos ng malaya ang banal na spirito, kumilos ang Panginoon sa buhay ng mga tao. And we do not want to be a part of that. At gusto po natin na ang Panginoon, siya po talaga mag-flow smoothly sa ating pong mga buhay.
Pero alam naman po ng Panginoon na kayo po, lahat po tayo, dumadaan naman po talaga sa ganung sitwasyon ng buhay natin. Pero wag tayo manatili doon. Tayo po, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I'm willing to change. Gusto kong magbago. Diba? Ano ba sabi nung kanta? Gusto kong magbago pero hindi ko magawa. Tama ba? Gustong magbago pero hindi mo magawa. Pero dahil kasama mo ang Panginoon at paglarinig yan ng Panginoon sa iyong bibig na, Lord, gusto kong magbago, sasamahan ka ng Panginoon. Yun lang naman hinihingi ng Panginoon eh. Yung totoong pagsabi sa Kanya na, Lord, ayoko na uminom. Lord, ayoko na sumama sa mga barkadang hindi maayos. No? Nakakapangit ang impluensya sa akin. Lord, ayoko nang mandaya sa office. Magtatrabaho na ako. Hindi na yung uupo-upo ako doon. Hihintayin ko na mag-alas 5. o mag-alas 6 ng umaga kasi sa mga panggabi. No? Kundi gagalingan ko na para sa'yo. Yung clean hands, it's mean, no, yung ati pong integrity. Kapatid, kamusta ang integridad mo? No, pag ikaw ay tinignan ng ibang tao, natutuwa ba sila sa'yo? O parang, ay, siya na naman. May ganun, no? May ganun sila, nagsasay sila, no? Merong honesty. Totoo ka nga ba talaga? Tingnan mo nga, pindutin mo nga yung katabi mo, totoo ba yan? Baka naman plastic na yan, ha? Tingnan mo nga. Oh, plastic. Plastic upuan lang yun. No? So, clean hands mean we are obedient, no? Tayo ba ay masunurin sa Panginoon? Do we have, no, yung ganyang, no, attitude, the act of obedience sa ating pong mga buhay? Sino dito yung, ano yan, pagka tinawag ng nanay, opo, nandito na po ako. Para lang si Samuel, no? Yes, Lord. Yes, Lord. Ganon. Pero pag si mga anak yata, nagtatago sa nanay tsaka sa tatay. Pag bibingi-bingihan, nagtutulog-tulugan, hindi niya narinig. No. Clean hands mean turning away from sin. Ito mahirap na na gawin eh. Kasi pag nandun ka, wala na yung obedience, wala na rin yung honesty, wala na rin yung integrity. Kasi, ang nangunguna doon, yung mga kasalanan natin, at yun ang nakikita. No? Even ng Panginoon. And He doesn't want us to stay in that situation na kung saan tayo po ay nananatili po sa kasalanan. So kung meron po tayong dapat ayusin, no, i-address natin ano yung mga kasalanan na yan na kailangan, no, na tayo ay makahingi ng tawad sa Panginoon at tayo ay matanggal na doon para hindi na tayo magpatuloy sa paggawa ng mga kasalanan na yun. I don't know bakit ito yung ating team. Samantalang nung natin ginawa, no? So, sabi ko nga, nagkataon din, bakit consecration? No? And nagkataon din na Pentecost, no, month ito. We do not know. God is good. No? God is good. If you will know the heart of God, if you will only know the heart of God, hindi siya laging aksidente. Ito ay laging may plano. Plano lagi ng Panginoon na tayo po lahat. Kasi alam naman ng Panginoon na kapag dumating siya, He will be with His bridesmaid na kung saan holy, righteous, malinis sa Kanya pong harapan. At tayo po ay piniprepare niya ang bawat isa sa atin. So sabi po doon, the world does not only listen to sermons, but it watches lifestyles. Mga kapatid, akala po natin kasimple lang ng buhay natin na araw-araw, pumapasok tayo sa trabaho, pumapasok tayo sa eskwela, lalo na sa mga estudyante ngayon babalik sa school, nakikita po ng mga kaklase nyo, ng mga teacher ninyo, kung sino kayo. Lalo na pag alam nilang Kristiyano kayo, mataas ang pagtingin nila sa mga Kristiyano. No? Kahit sa workplace, iba ang tingin nila sa mga Kristiyano. Kaya nga,
No? Hindi lang yung, hey, salita ka lang ng salita. You only preach but you do not, no? Walk what you preach. Kaya nga yung lifestyle po natin, tinitignan po nila. Kaya yung testimony parati natin, no? Our testimony becomes powerful when our lives match our words. So, pareho yan, no? Pareho parati. Kung ano yung sinabi mo, yun din yung ginagawa mo. At of course, no, minsan we fail, and we know that. Di ba? Meron tayong ganon. But we always, no? Anong gagawin natin? Tayo agad. No, tayo agad. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, help me in this situation. Ayoko manatili sa ganitong sitwasyon ng buhay ko because I want to be a living testimony. I want to be an example for other people to follow because I follow you. So, sabi dito, meron po dyan, no, an illustration. So, imagine nyo po, meron ka po yung, ikaw po ay binigyan ng water. No, kunwari ito. No, tubig, binigay sa akin. Pero yung nagbigay nito, mukhang gusgusin, madumi ang kamay. Parang galing pa sa CR. Kita mo pa yung lamat-lamat sa kamay niyang ganyan. So, inabot sa'yo, kahit na malinis yung tubig, parang ayaw mo siyang inumin. Kasi doon sa taong nagbigay nun, na merong maduming kamay o madumi siya. No? So, even if the water is pure, the dirty hands contaminate it. Kaya sa ating pong mga buhay, ganun din po, sabi doon, in the same way, ang mensahe po ng Panginoon ay pure, malinis, banal, totoo. No? Pero kung ang mensahero po, noong mensahe ng Panginoon, yung siya pong nagdadali nito, no po, no, nawawala na dyan. No, they live a careless life. Yung pong mensahe, nawawalan po ng credibility. Hindi yung salita ng Panginoon, ha? Pero yung buhay ng taong yun, no, kasi yung alam naman natin ng salita ng Panginoon, it has power. Even kahit na hindi Kristiyano magsalita dyan, pero bitawan niya yan, meron power yon. Pero yung mensahero na nagdadala nun, no, siya po nawawalan po ng credibility. Sasabihin niya, ikaw nga gusto mo church ako, ikaw nga di kang na-church every Sunday. Oh, invite ka ng invite, pumunta yung in-invite mo, wala ka. O next time, di na siya attend. Wala ka naman sabi mo punta ako. No, di ba? So, ikaw mismo, be a good example. Makita muna sa'yo yun, no? Sabi mo magbago, pero ikaw nagyaaya sa tropa mo pa rin. Sa maling gawa. Hindi ganon. So, binago ka na ng Panginoon. Pangatawanan mo na binago ka ng Panginoon. No, bitbitin mo na yan, no, sa buhay mo. I am changed. I am a changed person. At merong magagawa ang buhay ko sa akin dahil ako ay kanya't na pong binago at ang mensahe na dadalhin ko sa mga tao ay tunay na magbibigay buhay sa kanila. Dahil yung mensahero mismo ng salita ng Panginoon ay siya mismong nakaranas kung paano rin siya, no, inayos, nilinis, binago ng Panginoon. Alam niyo, okay na, minsan sabi ko nung ako ay bata pa, sabi ko, ano ba magiging, yung life ko, wala naman dramatic. Di naman ako kriminal. Binago. Yung magte-testify ka, ako po dati po akong mamamatay tao. Binago ng Panginoon. Ako po ay dating drug addict. Binago ng Panginoon. Sabi ko, Lord, wala naman akong ganong experience. Ano ba pwede? Yung pala, yun. Be a good example. Wala ka man dramatic event sa buhay mo. Wala man mga ganon tragic, no, na pangyayari sa buhay mo.
Pero doon sa mga tao na walang ganon, hindi sila dumanas ng ganon, yung buhay mo no nananatili para sa Panginoon, it has a greater impact in the lives of those people. Of course, hindi natin inano yung galing sa kasalanan na malalaki, no? Tapos, pero sila din, grabe din yun. Ako pagka nakakarinig ako ng gano'n na, grabe. Kahapon nakakatuwa yung pastor namin kahapon na nagsalita. Siya po ay kasi medyo late na kami dumating dahil nag-ikot-ikot kami sa Cubao. Puro one-way dinaanan namin, puro mali yung dinaanan namin. So na-late kami. Kasi tagal na hindi nakakaikot sa Cubao eh. Ni pastor matagal parang years na 10 years na yata yun. Hindi kami nakalibot dyan. So, yung pastor sabi niya, alam niyo po, ako po ay grabe talaga ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Kung pwede na nga lang, ako talaga yung pinakaw ng Panginoon doon sa cross eh. Kasi siya po ay, alam niyo yung usual ng kabataang lalaki na kung saan maporma, nanliligaw, ganyan, no? Siya po ay nakapag-commit ng something, sexual harassment, sa kanya pong nililigawan. At yung nililigawan niya pong yun, dinimanda pa siya ng sexual harassment kasi hindi talaga maganda yung ginawa niya. Talagang bastos, no, kabastusan talaga. So, pero dahil siya ay naglilingkod sa Panginoon, nagsiserve na siya sa Panginoon, no, humingi siya ng tawad sa Panginoon, no, sabi niya, Lord, ayusin mo ko kasi hindi ko alam kung paano mababalik sa dati yung buhay ko, magulo na, tsaka kahiya-hiya na ako, ano pa, tumatayo ako, pastor ako, tapos ganun, sexual harassment, di ba? Alam niyo po, nakakatuwa, no? Nung sinabi niya na, nung una, sabi ko, nakulong kaya siya? Parang hinihintay ko yung kwento niya. Hindi. Pinatawad siya nung babae na, yun nga, nagawa niya ng gano'n, no? At pati, naabsuelto din siya doon sa kaso, nung sexual harassment, dahil pinatawad siya nung babae, no? Na-reverse yung kanyang case. Ito pa, yung babae pala na yun, niligawan niya several times. Kaya nga siya nakapag-commit din ng sexual harassment na yun. Kasi ayaw siya ng babae. Ano ang surprising doon? Napangasawa niya yung babae. At pareho na sila ay ginagamit ng Panginoon at naglilingkod sila sa Panginoon. Kapatid, ang daming pwedeng gawin at ayusin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya walang imposible sa Panginoon. Kung ang buhay mo, sabi mo ngayon, madumi, kayang linisin ng Panginoon yan. Let's, give clap to the Lord. Kaya nga sabi ko, grabe, hindi romantic ang dating, no? Merong kasuhan pa. No, kung kayo, romantic ang umpisa, no? Masaya, no? Ligawan. Sa kanila, hindi. Ilang beses siyang dininay ng babae. So sabi po dito, before God widens our reach, He first says, clean your hands. Mga kapatid, let's clean our lives. Let's clean our hands. No? Because, sabi po dyan, because a consecrated life gives power to our witness. Kapatid, gusto nating mag-witness sa labas. Pero tayo, kaya kadalasan, yung pong mga manggagawa ng Panginoon na pumupunta noon for evangelism, hindi sila makapagsalita, hindi sila makatayo doon because they know there is something wrong in their lives. Nawawalan kasi nga ng credibility. At alam ng tao, minsan na sinisharean mo, ganyan ka naman, ganun, di ba? Meron kang something sa'yo, ayusin mo muna. Tapos saka ka bumalik sa akin, saka mo ako sharean, pag ayos ka na. Yung parang ganun, di ba? So, that's why God wants all of us, in preparation, in widening the reach, God wants us, to be holy.
to live a life of holiness, to live a life na katulad ni Kristo, without blame. He is righteous. At tayo pong lahat ay inaalaw ng Panginoon na ma-experience yan. And He wants all of us to experience a holy life. May struggles, yes. Sino walang struggle? Meron, di ba? May struggle sa buhay. Pero araw-araw nagpapalinis, araw-araw nagpapabago sa Panginoon. Number 2 po, consecration, it requires a pure heart. So yan po ay nandun pa rin po sa verse 4 po. So sabi po natin kanina, clean hands, it refers, yung ating pong clean hands, it refers to our outward actions. Yung mga ginagawa po natin panglabas, nakikita ng tao, But a pure heart refers to inward motives. At dyan, papasok ang Panginoon kasi kilala Kanya. At wala kang maitatago sa Kanya. Kahit pa anong sabihin mo, sa Panginoon, pwede niyang sabihin sa'yo, sinungaling ka, hindi ka talaga ganyan. So a person may look spiritual on the outside while their heart is far from God. So ang Panginoon nakita niya, yung ating pong mga naiisip, tumatakbo sa isipan po natin. Yung ating pong mga motibo, yung motives po natin, why we are here in the church, why you are serving God, God sees all our intentions. Kung hindi ka naniniwala doon, kapatid, kawawa ka. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala na may Diyos. And number 4, God knows each desire. Yung desire po natin, yun laman ng puso, mga aspirations natin, mga dreams natin, lahat yan, alam niyang ng Panginoon. Kaya wala tayong maitatago pa sa Panginoon. So a pure heart means, ito naman po yun. Paano natin malaman na kung tayo po ay merong pure heart? We loving God sincerely. Totoo yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Totoo yung ating ding pagmamahal sa bawat isa na nandito, sa ating kapwa, sa ating kapamilya. Serving without selfish ambition, hindi yung naglilingkod ka, nagtatrabaho ka, meron ka kasing ibang gusto, meron kang ibang makuha. Meron bang ganon? Kayo ba pumunta dito sa church, especially to our workers, because you really love the Lord? You really want to serve the Lord? Diba? Kasi mahal na mahal natin ng Panginoon. Hindi lang, binigyan kasi ako ng talent ng Lord eh. Buti pa kayo may talent. Ako dati sabi ko, Lord, parang wala naman akong talent. Nung bata ako, kung alam nyo lang, mababa ang self-esteem ko. Napakababa. Matalino daw ako, sabi ng teacher ko, pero nakaganyan lang ako parati. Pagka nagre-recite ako, nasasagot ko naman, pero nakaganyan lang ako. Opo, ganyan, gaganon. Nagtataas ako ng kamay, pero nakaganyan. Hindi mo ako ganito? Hindi. Wag na. Sabi ko, Lord, nakatalikod na lang siguro ako magsalita. Pero hindi. Meron something na ginagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na hindi mo siya ma-imagine paano ka nabago ng Panginoon para lang maging kagamit-gamit sa kanyang kingdom. Kaya nga yung will really serve na wala po tayong ibang dahilan kundi ang Panginoon lamang. Kaya tayo nandito lahat, tama ba? Hindi lang para makita ang crush mo. Meron ba kayong crush dito? Wala naman. Hindi lang para makita yung barkada mo dito, kundi talagang mabago ka. Tapos yung salita ng Panginoon na yan na naririnig mo Sunday
after every Sunday, dala-dala mo yan sa school mo, baon-baon mo. Hindi lang yung baon na binibigay sa'yo ng nanay mo, no? Baon-baon mo yan. Ay, ito, naka-reserve to para sa mga kaklase ko, i-share ko to. Tsaka ako din, para maayos ang buhay ko. Kung ikaw naman nanay, tsaka tatay, no, nandito ka, babaunin ko rin to. No? Para pag inatake ko ng asawa ko, alam ko ang gagawin ko. Surrender lang ako. Kasi mali ako. So, kasi binago ako ng Panginoon, hindi ako makikipag-away. No, mag-uusap lang kami nang nagkakape pareho. Ayan, saya nun, di ba? No? So, seeking God's glory instead of personal recognition. Alam niyo po, dito po, nagkakatalo ang mga, especially leaders, no po. Ang nangyayari po sa kanila, pagka sila po ay naiaangat na sa posisyon, naiaangat na, no? Yung pagtingin ng tao sa kanila, nagiging iba na rin sila, lumulutang. Ako ba, hindi naman ako lumulutang ngayon, di ba po ba? Lumulutang. Lumulutang na, pati ulo nila, nagkaka-hydrocephalus na din. No? Pero sana hindi po ganon, because the glory only belongs to our God. Tandaan niyo po yun. So sino man tumatayo dito, kami pong lahat ay wala po kami na dapat glory, na panghawakan, ni katiting na yan. Yan po ay para sa ating pong Panginoon lamang. Maging sa mga naglilingkod dito, no? To our coordinators, to the workers, to the committee, to every department po na nandito, kami po ay naglilingkod para lamang sa kabanalan ng Panginoon at dahil sa aming pagmamahal sa Kanya. Because we want to retain that pure heart. We have that good and right motive before the Lord. And sunod po dyan, ganun din magkasunod sila, walking humbly before the Lord. Because we only recognize the power and the work and the ways of God in our lives. Hindi kami. Nandito kami para maglingkod at ibahagi ang salita ng Panginoon sa inyo. And we also want to serve as a living example of what God can do in the life of a sinner changed by Him. We are all changed by God. We are all sinners. That tayong lahat ay mga makasalanan na binago ng Panginoon, at sa pagbabago na yun na ginagawa niya sa ating araw-araw, makikita yung kabanalan. Kaya nga, yung pure heart nakikita sa atin. Naalala ko dati si Pastor Henry po, siya po ay na-awardan, hindi ko nga din alam hindi niya rin alam, na-awardan po siya ng Pure Heart Award sa dati po niyang company. No? So for several years na nag-work siya doon, yun lagi yung kanyang award. Because the company and kasi ang nagbumuboto doon, hindi lang yung leadership, but also those people around him. Sabi niya, bakit may pure heart ako? Tingin siya, meron ba pure heart na? Pure Heart Award. But if you will, pagka kinausap mo yung kanya pong mga kasama, whether his boss, yung mga kasama niya doon, because he just worked plainly just to serve and to love the people around him. Kaya siya tinawag na Pure Heart Awardee. Yun lang nakikita sa kanya. Never siya yung magreklamo, kahit pagod, walang kain, puyat. Hindi mo yan mariringgan ng gano'n nung nag-work siya doon. Kaya yung kanyang mga kasama doon, lagi na lang Kuya Henry sa kanya. Kasi siya yung laging pwedeng asahan. So sabi ko, Lord, kita mo, nakikita talaga tayo ng tao. Nakikita talaga tayo ng tao. Imagine mo yun, kung hindi niya yung pinakita, magkakaroon ba siya ng award na gano'n? Pakialam namin dyan, di naman namin nakitang gano'n yan, di ba? No? But aside from God, people can see us. Gusto nating mag-evangelize. Gusto nating mag-minister to other people. But if our lives, walang ganito, no, na sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi natin kinikerry ito sa ating pong mga buhay, napakahirap po na
mag-aya ng tao dito. Tapos lahat tayo makita nila dito, pasaway naman pala mang taga-Grace Gate, di ba? Pero hindi tayo gano'n. Tama ba? Kasi tayo ay mga taong binago na ng Panginoon at patuloy na magpapalinis sa Panginoon. Sabi doon, a pure heart says, pwede ba natin itong sabihin? A pure heart says, I want holiness more than, dahil hindi naman tayo artista. So, artista ba tayo? Hindi, joke lang. No, even, syempre, kahit naman, kunwari, ikaw ay Christian artist, hindi mo rin yan gugustuhin. You want holiness. Pangalawa, I want obedience more than applause. Kahit, kapatid, kung minsan umiiyak ka na lang dyan, ikaw yung naghuhugas ng pinggan dyan, nagmamap ng CR, no? Naglilinis dito, tumutugtog dito, nagsasacrifice, parate every Sunday, o kaya gumagawa ng other ministry dyan, no? Yung lalo na sa M2, nakakulong kayo dyan, no? Kinulong kayo talaga dyan. Di makalabas-labas, bawal lumabas. Kasi may COVID. Joke lang. Bawal lumabas. Kasi kailangan lagi kayo nakamonitor. You may not receive the applause of men, but God's applause, no? Tremendous yun. Baga, bug, bug, bug. Baka malakas pa sa kidlat at kulog. Ang applause ng Panginoon para sa taong tunay na naglilingkod, genuinely, no? Sa Panginoon. Kaya pwede bang palakpakan po natin yung pong mga nagmi-minister dito, yung ating pong mga workers na nagsuserve dito. At ang bawat isa po, no, pinaglilingkuran din po natin ang bawat isa. So, another one, sabay-sabay po ulit tayo. I want God more than success. Dati mali nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, I want to be rich. I want to be successful. But when I've known the Lord, wala pala yun. God is more, God is bigger than all those things. Walang sinabi yun. Nituldok na, hindi mo na makita eh. Kahit mag-microscope ka, wala. Wala yung success, yung popularity, yung richness. Nasaan yun? Meron bang ganong word? Because God is bigger. God is greater. Sa lahat ng yun. Pag tumayo na dyan ng Panginoon, shadow pa lang niya, nabura na yun. Wala na. No? Susunod na lang ang mga yun. Tulad din ng sinabi niya sa kanyang salita. No, God can trust a pure heart with greater reach. Kapatid, if we want to reach more for the Lord, then let's do it now. Hayaan natin ng Panginoon, no, na pagkalinisin ang ating pong mga buhay, sa araw-araw na ginagawa po natin, sabihin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko. Yung grasya, Panginoon, Lord, mag-umapaw sa buhay ko. Na sa bawat pagkakamali ko, Lord, kurutin mo ko. May ganun ako statement sa panalangin ko sa Panginoon. Lord, kung pwede, sampalin mo ko. Oh, may ganun. Lord, sampalin mo ko, kurutin mo ko, tapikin mo ko. Pagka nakakagawa ako ng mali, o minsan nakakagawa tayo ng mali, di ba? Lord, hindi mo naman ako tinapik. Sabi ko, tapikin mo ko. Pero nagkaroon ka naman ng realization and then you ask the Lord again, no, for forgiveness. At muli ka na naman uling inayos ng Panginoon. Kapatid, God is a God of many chances. Pero huwag mong abusuhin because the grace of God, hindi siya dapat abusuhin. No? Meron laging hangganan ang kasalanan sa buhay po natin. At pwede natin yan sabihin sa Panginoon, Lord, tuldukan mo na ang kasalanan na yan. Period na. Tapos na yung sentence na yan sa buhay ko. Pwede ba? Sabihin natin yung sa Panginoon in our personal, no, devotion and prayer to God, no, sa araw-araw po na ginagawa ng Panginoon na tayo po ay namumuhay, no, sa araw-araw. Sana laging maalala natin ang magpaturo sa Panginoon at magpalinis sa Panginoon. So the
sure shows God using consecrated and surrendered people. Ito, ilan lamang po ito sa mga Bible characters po. Nakilala po natin, si Moses po, he removed his sandals before God. No, before God used him to lead Israel. Remember doon sa burning bush? Ano sabi sa kanya? Oh, because this place is holy, tanggalin mo yung iyong sandal. No? Sabi ng Panginoon. But that's the start, no? Na kasi kailangan ng Panginoon yung taong marunong mag-surrender ng buhay. Ang kailangan ng Panginoon kailangan niya yung broken. Kailangan maging broken tayo sa harapan ng Panginoon para tayo makapag-surrender ng buhay natin sa Panginoon. Si Isaiah, he was also cleansed before he was sent, no? Nilinis muna siya ng Panginoon bago po siya pinadala doon sa kung saan na siya po ay ipapamalita niya, no, ang salita ng Panginoon. Peter was transformed before preaching to thousands of people. Di ba matigas din ang ulo ni Peter? Pag nakikita ko si Peter, nakikita ko dito. Alam mo na. Pero natutuwa ako kay Peter because his life. Sabi ko nga, NJ, baka ikaw ang future na inilagay ng Panginoon sa Grace Gate. We wouldn't know. We wouldn't know. Minsan nga nag-speak akong ganun, hindi ko alam sa isang pastor, sinabi ko yun. And he is now, no? With his wife, diba? Kahit pasaway pa yun, naayos naman siya ng Panginoon. And we are happy with that. Paul surrendered fully before becoming a missionary to nations. Alam nyo naman, si Paul, mamamatay tao nga yun mamamatay Kristiyano, di ba? Pero pwede. Kapatid, hindi naman ganun mga kasalanan nyo, di ba? Nag-ML ka lang naman dyan habang nag-preach dito. Check ka doon sa chat dyan at saka nag-post nung friend mo, kaka-post lang. Di ba? Kaka-like mo lang din. Di ba? Mga simple lang naman Pero kailangan pa rin ayusin ng Panginoon. No? Kasi nasa tamang oras, tamang venue, no? Sa tamang sitwasyon. Simple pero very rock. Diba? Rock kasi kailangan ayusin. Ibig sabihin, rocky ang road na tinadaanan mo. No? So, kailangan ipalis siya ng Panginoon para maging gemstone ka. Paano ko lang yun? Pero walang kinalaman yun sa preaching. So, sabi doon, before the sending came, the sanctifying muna. No? Kailangan, bago tayo ipadala ng Panginoon, kailangan pagkalinisin muna tayo ng Panginoon. Sana ngayong umagang ito, willing tayo lahat. Nasabihin sa Panginoon, Lord, gusto ko talaga ma-change yung buhay ko. Gusto ko talaga malinis yung buhay ko. Gusto ko talaga naglilingkod ako sa iyo talaga ng ayos. No, yung kumikilos ako araw-araw na walang guilty feeling, na hindi nagtatago kanino man. Lalo na sa iyo, Lord. Alam ko naman walang lingid sa iyo. So before the influence came, the consecration. Kapatid, we cannot influence other people. We cannot bring them to God kung tayo po, ano bang buhay na meron tayo na pwede nating i-share sa kanila? Totoo ba talaga na may Diyos na nagbabago? Totoo ba talaga na mayroong Diyos na nagpapatawad at nagmamahal? Kung hindi ko naman nakita sa'yo, hindi ka nga affected kalos nga yung heart mo Ikaw nga mismo, bato ka Hintayin mo pa rin ako maging pandesal. Ikaw nga, ang pandesal nga ngayon pag tumigas na, di ba? Parang bato na din. Pwede mo na rin ipambato. No, di ba? Tama ba? So sana, yung puso po natin, panatilihing soft pa rin ng Panginoon, na kung saan pwede siya lagi i-penetrate niya yung ating pong mga puso para tayo po lagi ay makikinig sa Kanya at mag-a-adhere sa Kanya. So God widens the reach of a surrendered vessel. Kapatid,
kapag madumi yung vessel na yan, ikaw ba naman, kahit naman sino sa atin, sa bahay, mga nanay, madumi ang lagayan. Tapos, di ba madumi yung lagayan? Kunwari, lagayan ng water nyo na nilalagay sa ref, di ba? Itim-itim na, dungis-dungis na. Lalagyan mo ng tubig, tapos ibabalik mo uli doon, tapos iinuman mo. Di na, di ba? Ganon din ang Panginoon. He doesn't want yung dirty. Kailangan niya yung malinis na vessel para magamit niya at punuin niya uli. No? If you want to be filled by the Holy Spirit and the power and the anointing of God, kailangan niya ng clean vessel. And He wants all of us to be clean. Kapatid, if you want power that comes from on high, from God, magpalinis ka sa Panginoon, and you need to surrender your life, your will, and submit to God. No? Bakit? Because consecrated people, they carry God's presence. Nawawala yung anointing, nawawala yung presensya ng Panginoon kapag ikaw ay nananatili sa kasalanan, sa hindi pagsunod sa Panginoon. Pangalawa, because consecrated people reflect God's character. Di ba pag nakita mo yung taong yun, gusto ko maging ganun. May ganun din ba kayo? Ako marami akong mga pastor na hinahangaan. Simula nung bata pa lang ako nakakilala sa Panginoon, kahit hindi ko nakita kasi nag-start ako sa 702 DCAS, pag narinig ko pala yung boses niya, hindi naman ako nag-idolize, pero sabi ko, grabe, kayang gawin ng Panginoon sa life niya yun. Sana ako din one day. Tapos yung mga pastor na tumatayo, grabe yung mga testimony nila. Grabe, ang tatanda na nila, uugod-ugod. Meron pa nga doon, talaga paborito ko yun pagka nakikita namin ni Pastor, si Pastor Lubarbio. Alam nyo, na-stroke na po siya, but he is always there in every meeting. Naglilingkod pa rin po sa Panginoon. Halos di na makalakad, halos di na makapagsalita. Nandun pa rin. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko yung ganun. Yun hanggang mamatay ako. Sa Panginoon, sumusunod pa rin. Yun, ipapasok na lang ako sa kabaong, nagsasabi pa ako na, praise the Lord, praise the Lord. Nabuhay na muli pa. Si Lazarus pala to. Baka magtakbuhan lahat ng tao. So, because consecrated people influence others toward Christ. Do you desire all these things? Yun ba talaga ang nasa puso po natin? Tingnan mo ang pamilya mo. I-picture out mo yung family mo. Lord, yung pamilya kong magulo. Magulo. Pero kung merong isang malinis na vessel na sinurrender ang buhay sa'yo, di ba Lord, mahahawaan din ang mga kasama ko? Pwede yun. Gawin ng Panginoon. He can do that. Kung ikaw ang tanging ilaw na lang, katulad nito, sa madilim na place natin to, kung ikaw na lang yung tanging kandila na nandyan, tapos kahit aandap-andap ka pa, pero nananatili yung ilaw na yan na nanggagaling sa Panginoon, kapatid, magliliwanag pa rin ang kapaligiran mo at ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Ikaw, yung munting ilaw na yan, na dala-dala mo, that is Jesus who shines in you. You are the salt and the light. Dito sa mundong ito na nilagay sa tayo ng Panginoon, upang ang mundong ito ay manatiling buhay. Kapatid, kung hindi sa mga Kristiyano, ang mundong ito ay patay. It's because of the Lord, na tayo po'y binago niya, binuhay niyang muli, mula dun sa ating pong mga kasalanan, binigyan niya tayo ng eternal life because of the Lord Jesus Christ. Ikaw, nagmamatter ka. Kung sinasabi ng mga nasa paligid mo, they are rejecting you, but Christ will never reject you.
Because He loves you so much. Kapatid. Kaya ikaw, kumilos ka naman, tumayo ka. No, rise up as a Christian. At magpabago, magpalinis sa Panginoon. Huwag na tayo yung talo ng Kristiyano. Sawa na ako makakita ng Kristiyano na lagi na lang natatalo sa gera. Dahil ang kasama niya naman ng Panginoon, pero bakit hindi niya hinaalaw ang Panginoon na manguna sa kanyang buhay para siya naman ay magkaroon ng kawagian sa kanyang buhay? If you want a changed life, you let God be God in your life. Siya lang. Huwag ka nang bumalik sa dati. Sayang lang ang oras, sayang ang buhay, baka yan na yung huli mo. Hindi natin alam, no? So the greatest need today is not merely talented people, but holy people. The holy people of God who will raise up their hands to God and they will lift up their praises, their lives, their surrendered lives. They submit everything to the Lord. Kapatid, yun na yung kailangan natin. Simple lang. Diba? Simple na pagsunod sa Panginoon. Simple na pagsunod sa magulang mo. Simple na pagsunod doon sa company rules ninyo sa office. Pagsunod sa law ng land. No? Pagsunod saan? Sa eskwela nyo. Pagsamin nyo ng tamang time, no? Huwag nyo ng time na assignment ninyo, deadline ngayon, bukas ka magpapasa, tapos sabihin mo, gusto mo 100. Never yung mangyayari. Diba? So everything needs to be changed in this nation, in every Christian church. There should be a change of mindset. No? There should be a change of heart, a change of character, of attitude. There should be God in their lives, in our lives. Kapatid, sa pamilya ninyo, kung magulo, sabihin mo sa asawa mo, tumigil ka, ang Panginoon na siya ang leader ng tahanang ito. Huwag ka na magnag. Huwag ka na rin magreklamo. No? Hayaan natin ang Panginoon ang siyang mag-lead sa buhay natin. Tama ba? No. Next, consecration positions us for God's presence. Sabi nga po doon sa Psalm 24 kanina, pero pag balikan niyo po yan, basahin niyo po yung buong Psalm 24. Psalm 24 is not just about entering a place. No, it is about entering the presence of God. Sabi niya doon, who may stand in His holy place? Kapatid, every time that we go, we come sa throne of grace ng Panginoon, He requires clean hands and pure hearts. Because the presence of God is what gives power to each ministry. Hindi po talento natin, hindi yung magaling na speaker dito, hindi yung maganda at mga gwapo na tumatayo dito. Kundi ito ay ang presensya ng Panginoon. Presensya ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Nandito man tayo sa church, nasa labas tayo, wherever we go, God's presence should be with us, should be there with us. Kapatid, kapag lumabas ka dito at wala ng presensya ng Panginoon, iba ng usapan yon. Kailangan ka nang mag-isip, kailangan ka ng manalangin, kailangan mo nang iluhod sa Panginoon. Dahil hindi ka sasamahan ng Panginoon doon sa kadilim-diliman, kasulok-sulukan doon sa kung saan gusto mong lumaya mula sa Panginoon at ayaw mong ang Panginoon ay makakita sa'yo. Alam mo na ibig sabihin nun. So without God's presence, yung programs po natin become empty. No? Pag walang presensya ng Panginoon, wala lang. No, worship becomes routine. Ministry loses its impact. Crowds gather, but lives remain unchanged. Alam nyo,
Talagang ko talagang panalangin sa Panginoon, mabago talaga tayo. Kasi kung mabago tayo, hindi na natin problema to. Kasi kusa na. May kusa na lahat. Hindi na kailangan pang i-invite every Sunday, i-follow up every Sunday, because every day, he reads the Word of God. Every day, siya po ay nagdi-devotion. Every day, he talks to the Lord. No? And every day, while he is talking to the Lord, and God is telling that person, oh anak, oh sa Sunday, huwag mo kalimutan, oh may assignment ka doon, ha? Gawin mo yun ng maayos. Kung araw-araw ka na nanalangin sa Panginoon at nakikipag-usap sa Panginoon, I don't think that the God will not remind you of what you need to do. Sa bahay mo, oh anak, ha? Oh, magpakabait ka na sa nanay mo, sa tatay mo, ha? Huwag ka na nangungupit ng pera. No? Because you already know what to do. Kaya lang naman tayo nagkaka-amnesia because we do not go to God and we do not talk to Him every day. We do not open our Bible every day. So ang nangyayari, makakalimutan mo yun. Ngayon nga, yung preaching ngayon, malamang mamaya pagkain natin, nakalimutan na yan. Nalagay na sa tiyan, nailabas na din. No? So, but when consecrated people seek God, heaven moves. Alam nyo, yun ang gusto kong maranasan, that God, no, will smoothly flow in our midst, and heaven will go down, and we will experience, all of us will experience the fire that comes from heaven, na hindi pa na-experience, lalo na ninyo, na mga bago sa Panginoon. I want those days to come back. And I want those days to be experienced by those people in our generation. Kung alam nyo lang yung na-experience namin, kung bakit kami ngayon, bakit ang tatanda na namin, naglilingkod pa rin kami sa Panginoon, because of that experience na pinapa-experience sa amin ng Panginoon every day. It's not a one-time event. It's not a one-time experience or a moment of explosion, but it's a daily work of God in the lives of those who are faithfully following Him. And sabi doon, when consecrated people seek God, lives change. Kapatid, makita ang bawat isa sa inyo talagang naglumalago sa Panginoon. Hindi kayo nananatiling baby. Ang pangit naman ng baby na bondat, ano pa yung bonjing? Diba? Si baby Ron lang yung pwede may karapatan na ganun. Siya lang, tsaka si baby, natutulog yung ating mga babies. Diba? Sila lang. Si Sab lang, tsaka si Ron. Pagka meron pang ganito, ang pangit tignan. Isa kang bonjing. No? So when consecrated people seek God, souls are saved. Mga kapatid, we want to reach the 120, then let's surrender our lives to God. And then revival begins. You want to experience revival in this church? Not only in this church, but the whole San Mateo. We pray for that. Pero yung revival, hindi lang yan nangyayari ng isang beses. Kailangan yan araw-araw na ma-experience natin. At yung great revival, yun yung hinihintay natin na kung saan lahat, pag-aapuyin ng Panginoon, aalab, at ang presensya ng Panginoon, magdidwell sa mga tao. Yun ang gusto kong mangyari. So at yun yung gustong panalangin ko talaga sa Panginoon. If we truly want to widen the reach, we must deepen our consecration. At sunod po, while we are widening the reach, kailangan magsimula po sa bawat isa sa atin. So consecration is not only for pastors, not only for church leaders, for our coordinators, but for every believer. Kapatid, kasama ka doon. Sabi mo nga sa kapatid mo at sa katabi mo, kasama ka doon. Kasama ka doon. Tayong lahat kasama doon.
Gusto mong magbago ang takbo ng buhay nyo, ay nako, mas magaling pa to sa marketing ng sinasabi ko sa inyo, no? Kung kayo sumasali sa multi-level marketing, eto na ang sinasabi ko sa inyo. Tumatayo ako dito. No? Ano nga ba yung power? Ano yung sinasabi sa marketing? Pero ito talaga, totoong power nang gagaling sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen? So, we widen the reach when, tignan nyo dyan, parents, model godliness at home. Kayo mismo. Hindi kayo pasaway. Baka nakikita kayo ng mga anak nyo. Mahiya naman kayo. No? Young people, stand for purity. You need to keep your purity. Because you are the prince, you are the princess of God. So the Lord wants you pure. No? Huwag kayong mag-inject ng kung ano-anong mga, lalo na ngayong mga prinsipyo ng mundong ito, na pumapasok sa mga social media natin, accounts, sa pinapanood natin everyday, nasisira ang takbo ng utak natin, pati ng ating pananampalataya, sinisira niya. Don't believe those. If you want na maging matalino, magsimula ka sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Workers show integrity. So we need integrity. No, kung kailangan, ayusin na natin ang ating mga buhay, ayusin na natin. No, po? Students, honor God in school. We thank the Lord for those who excel in school. Pwede ba nating palakpakan ng ating pong mga estudyante? Kayo po ang pag-asa ng inyo pong pamilya din at pag-asa ng mga susunod na generation, no? Oo, kasi magiging example kayo sa kanila. Tandaan nyo yun, akala nyo, lumabas lang kayo sa mundong ito para lang ibigay ang buhay na yan sa mundong ito. Hindi. Meron someone, no, seeing na ikaw na sinusundan ko. Kunwari, kapatid mo sumusunod sa'yo, si ate, ginawa niya to. Gagawin ko din to. Si kuya, naging ganito siya. Gagawin ko din. Naglingkod siya ng tunay sa Panginoon. Christians become light in dark places. Kaya nga sabi ko, paano ka magiging light kung ikaw mismo ang nagda-darken ng place? Don't do that. Pinapatay mo yung ilaw. Diba? No? Do not bring, no, yung darkness into light, but bring the light into darkness. And do not remain doon sa dark. Ayan. So, ano susunod dyan? Yan. You reach may begin with, ano sabi dyan? One prayer, one testimony. Ibig sabihin, your prayer, your testimony, your act of kindness, and your surrendered life. Kapatid, ito yung dapat nating matandaan, no? Never underestimate what God can do through one consecrated person. Isunod po na slide po natin, no? Kaya ang tanong sa atin ng Panginoon, are we going to commit ourselves to God and allow Him to cleanse us? I always heard the faithful say you never fail. News from the people of old, you're ever faithful. But what about me? Do I have the leisure of time to observe more of what you can possibly do? I've read vast stories from that book of old,
stories of those who walked in this life's narrow road. All their storyline was with you as the major cast, from uncertain journey of faith to a glorious past. You've said many things about a wonderful life, a promise of bliss to each who holds the line. You did not break any single word in oath, just what you inked with those fathers of old. Some might have lived with a broken life, but none of them turned their backs from you, because you're so faithful and ever true, because your promise is none other than you. Undirected lives waiting for disposal. Many are conceived and born without purpose. All they care about is living in short survival. Oh, left in the dark, hopeless, abused and alone. Can I share even your single promise, coming from the one who is able and willing, with your power, Lord, to change that course, from a senseless struggle to a sure end? So where can we go? We have nothing at all. To whom can we follow but your words full of light? You've said many things about a wonderful life, a promise of bliss to each who holds the line. You did not break any single word in oath, just what you inked with those fathers of old. Some might have lived with a broken life, but none of them turned their backs from you, because you're so faithful and ever true, because your promise is none other than you. I always heard the faithful say, you never fail. News from the people of old, you're ever faithful. But what about me? Do I have the leisure of time to observe more of what you can possibly do?